Ama naming Diyos, sa oras na ito, kami po'y lumalapit sa inyo na may pusong mapagpakumbaba. Sa gitna ng aming mga dinaramdam, sa aming katawan, sa aming isipan, sa aming damdamin, wala po kaming ibang masusulingan kundi kayo. Kayo ang aming healer. Kayo ang aming dakilang manggagamot. Kayo ang aming protector, aming tagapagligtas, at tanging sandigan. Panginoon, habang binibigkas namin ang mga salita ng panalangin ito, dalangin naming maranasan namin ang iyong presensya. Nais po naming makasumpong ng kagalingan, hindi lamang sa pisikal, kundi pati sa aming espiritual na kalagayan. Sa Salmo 23, ipinahayag ni Haring David ang katotohanan kayo ay mabuting pastol. Kaya ngayon, Panginoon, hinihingi namin na pangunahan mo kami. Iligtas mo kami sa panganib. Gamutin mo kami sa sakit. Patatagin mo kami sa panahon ng kahinaan. Ang Panginoon ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Salmo 23:1, O Diyos, sa iyo kami humihingi ng kasapatan. Hindi lang po sapat na pagkain o kaginhawaan, kundi sapat na kapayapaan sa gitna ng kaguluhan. Sapat na pag-asa sa gitna ng kawalan. Sapat na pananampalataya kahit hindi pa namin nakikita ang kasagutan. Sa bawat oras ng aming buhay, kayo po sana ang aming maging kasiyahan. Pinupuri ka namin, O Ama, sapagkat kahit sa oras ng aming paghihirap, ikaw ay naroroon. Alam mo ang aming pagiyak sa gabi. Alam mo ang mga panahong kami napapagod na. Subalit sa Salmo 23:2, sinasabi, pinapahiga niya ako sa luntiang pastulan. Inaakay niya ako sa tabi ng tahimik na tubig. O Diyos, dalhin mo kami roon. Dalhin mo kami sa lugar ng katahimikan, kung saan maririnig namin ang iyong tinig, at mararanasan namin ang kagalingan mula sa langit. Panginoon, maraming sa amin ngayon ang may dinaramdam sa katawan. Mga sakit na matagal na, mga sugat na hindi gumagaling, mga diagnosis na nagbibigay ng takot. Ngunit sa iyo, O Diyos, walang imposibleng gamutin. Sa pamamagitan ng iyong salita at kapangyarihan, kami humihiling ng kagalingan. Ayon sa Salmo 133, siya ang nagpapatawad ng lahat mong kasamaan, na nagpapagaling ng lahat mong sakit. Kaya't O Diyos, hipuin mo kami ngayon. Ipadama mo ang init ng iyong kagalingan sa aming katawan. Hindi lang sa katawan, Panginoon, kundi higit sa lahat, kagalingan sa aming espiritu. May mga sugat kami sa loob na hindi nakikita, mga sakit mula sa nakaraan, mga alaala ng pagkabigo, mga trauma na aming daladala. Linisin mo kami, patawarin mo kami, pagalingin mo kami, ibalik mo ang aming pagkatao, ibalik mo ang aming kalakasan, ibalik mo ang aming kapayapaan. O Diyos, ikaw ang aming pastol, at bilang aming pastol, inaakay mo kami sa daan ng katuwiran. Sinabi mo sa Salmo 23:3, binibigyang bagong lakas niya ang aking kaluluwa. Inaakay niya ako sa landas ng katuwiran alang-alang sa kanyang pangalan. O Ama, maraming beses po kaming naliligaw ng landas. May mga desisyon kaming mali. May mga hakbang kaming lumilihis sa iyong kalooban. Subalit nagpapasalamat kami, sapagkat ikaw ay Diyos ng pangalawang pagkakataon. Panginoon, inaamin namin na hindi namin kayang itama ang aming sarili. Kaya't hinihiling namin ngayon na ikaw ang gumabay sa amin. Ang bawat hakbang namin ay iyong liwanagan. Ang bawat desisyon namin ay iyong idirekta. Ituwid mo ang aming puso. Yayos mo ang aming isipan. Nais naming mamuhay sa kabanalan, hindi dahil kami ay perpekto, kundi dahil ikaw ang gumagawa sa amin ng bago. Kung kami man ay dumaraan sa matinding pagsubok ngayon, mga problemang pampamilya, kawalang trabaho, karamdaman, o kawalan ng direksyon, naway maalala naming kasama ka namin. Sa Salmo 23:4, sinasabi, kahit ako'y dumaan sa madilim na lambak ng kamatayan, hindi ako matatakot, sapagkat ikaw ay kasama ko. O Diyos, napakalinaw ng iyong pangako. Hindi mo kami iwan, ni pababayaan. Hindi kami kailangang matakot, sapagkat ang iyong presensya ay sapat upang kami ipatatagin. Maraming beses naming iniinda ang takot. Takot sa kinabukasan, takot sa kawalan, takot sa sakit, at takot sa kamatayan. Ngunit ngayong oras na ito, O Diyos, pinapalitan namin ang aming takot ng tiwala. Sa iyong mga kamay, inilalagak namin ang lahat. Sa iyong presensya, naroon ang tunay na kapahingahan. Sa iyong mga salita, naroon ang buhay. Kaya't ngayon, Panginoon, palitan mo ang aming mga luha ng pag-asa. Palitan mo ang aming kabiguan ng katagumpayan. Palitan mo ang aming sakit ng kagalingan. O Diyos, kung kami nawawalan ng gana sa buhay, hipuin mo kami. Ipaalala mo sa amin na may dahilan pa kung bakit kami gumigising araw-araw. Ipaalala mo na may layunin ka para sa amin. Hindi pa tapos ang aming kwento. At sa pagsunod namin sa iyo, unti-unti naming makikita ang kabuuan ng larawan.
Patatagin mo ang aming pananampalataya, upang kahit hindi pa namin alam ang lahat ng detalye, magtiwala pa rin kami sa iyong plano. Panginoon, salamat sapagkat sa bawat hakbang na aming tinatahak, ikaw ay kasama. Sa gitna ng unos, sa gitna ng tahimik na gabi, sa gitna ng kaguluhan, hindi ka nagkukulang. Ang iyong presensya ay aming lakas. Ang iyong salita ay aming gabay. Ang iyong pagmamahal ay aming sandigan. Sa Salmo 23:4, sinasabi rin, ang iyong pamalo at ang iyong tungkod ay nagsisiguro sa akin. O Diyos, ang iyong disiplina at gabay ay hindi kaparusahan, kundi proteksyon. Maraming beses naming hindi naunawaan kung bakit may sakit, bakit may pagdurusa, bakit may mga pagsubok. Subalit alam naming sa likod ng lahat ng ito, may layunin ka. Hindi mo hinahayaan ang anumang mangyari na walang saysay. Kaya sa halip na magreklamo, kami magtitiwala. Sa halip na magtanong ng bakit, kami magtatanong ng paano. Paano ka namin mas makikilala sa gitna ng sakit? Paano kami lalago sa gitna ng pagsubok? Turuan mo kaming tanggapin ang mga bagay na hindi namin kayang baguhin. Bigyan mo kami ng tapang na harapin ang mga ito ng may pananampalataya. Palakasin mo ang aming loob, O Diyos. Ipaalala mo na ang aming kahinaan ay oportunidad upang maranasan ang iyong kalakasan. Tulad ng sinabi ni Apostol Pablo, kapag ako'y mahina, ako'y malakas, dahil ikaw ang nagpapalakas sa amin. Panginoon, sa panahong kami napapaligiran ng negatibong balita, sakit, kahirapan, digmaan, kaguluhan, nais naming tumingin sa iyo. Huwag kaming hayaang malunod sa takot. Palitan mo ang aming mga iniisip ng iyong katotohanan. Hayaang ang Salmo 23:5 ay maging totoo sa amin. Iyong inihahanda ang hapag sa harap ko, sa harap ng aking mga kaaway. Iyong pinahiran ng langis ang aking ulo. Ang aking saro ay umaapaw. O Diyos, sa gitna ng laban, handa kang magbigay ng kapahingahan. Sa gitna ng panganib, ikaw ay nagbibigay ng kasiguruhan. At sa gitna ng karamdaman, ikaw ay nagbibigay ng kagalingan. O Diyos, salamat sapagkat hindi mo kami hinahayaan mag-isa. Pinahiran mo kami ng langis, simbolo ng iyong espiritu, iyong pag-aari, iyong pagpapala. Ang aming saro ay umaapaw, hindi ng problema, kundi ng iyong biyaya. Kaya sa panahong ito, O Diyos, patuloy naming idinadalangin ang kagalingan ng aming buong pagkatao. Ang aming katawan ay iyong pag-aari. Ang aming kaluluwa ay iyong templo. Ibalik mo sa amin ang kalusugan na umaayon sa iyong kalooban. Alisin mo ang bawat selula ng sakit. Pagtibayin mo ang aming immune system. Palakasin mo ang bawat ugat, bawat himaymay, bawat organo. Sa pangalan ni Jesus, kami ay nagpapahayag ng kagalingan. Ama naming Diyos, sa bawat sandali ng aming buhay, nais naming makasumpong ng iyong pagyakap. Hindi namin hinahanap ang mundo, ikaw lamang, O Diyos, ang aming kailangan. Maraming bagay ang maaring magdulot ng pansamantalang aliw, ngunit walang makapapantay sa kapayapaang nagmumula sa iyong presensya. Ang Salmo 23:6 ay nagsasabing, tunay na ang kabutihan at kaawaan ay susunod sa akin sa lahat ng araw ng aking buhay, at ako'y tatahan sa bahay ng Panginoon magpakailanman. O Diyos, napakagandang pangako, na sa buong buhay namin, ang iyong kabutihan at kaawaan ay hindi kami iiwan. Anuman ang aming kalagayan, kahit kami nagkasala, kahit kami nalayo, ang iyong awa ay laging nariyan upang salubungin kami pabalik. Ang iyong kabutihan ay laging handang magpatawad, magbigay, at magmahal. Kaya ngayon, itinataas namin ang aming mga puso sa iyo. Punuin mo ito ng iyong kabutihan. Panginoon, para sa mga nananalangin kasama ko ngayon na may sakit, ipakita mo ang iyong kapangyarihan. Para sa mga nasa ospital, nasa kama, o walang lakas, O Diyos, lumapit ka sa kanila. Pawiin mo ang takot, ang sakit, at ang pag-aalala. Bigyan mo sila ng kapahingahan sa katawan at kaluluwa. Pagalingin mo sila, hindi lamang sa katawan kundi sa buong pagkatao. Para sa mga nananalangin ng proteksyon, O Diyos, balutin mo kami ng iyong banal na baluti. Huwag mong hayaang mapasok kami ng kasamaan. Palibutan mo kami ng iyong mga anghel. Huwag mo kaming hayaang mapahamak. Mula sa sasakyan, sa paglalakad, sa aming tahanan at trabaho, na sa lahat ng dako, makita ka namin bilang aming bantay. Sapagkat ikaw, O Diyos, ay aming mog at taguan. Itinataas din namin ang aming mga mahal sa buhay. Ang aming pamilya, mga anak, magulang, kapatid, asawa, lahat po sila ay itinatalaga namin sa inyo. Huwag mo silang hayaang maligaw. Hipuin mo ang kanilang puso. Iligtas mo sila. Pagpalain mo sila. Maging tahanan man o malayo, ikaw pa rin ang aming ugnayan. Ikaw ang sentro ng bawat relasyon. Ikaw ang bukal ng tunay na pagkakaisa. At Panginoon, salamat sapagkat sa bawat panalangin,
ikaw ay tumutugon. Maaring hindi agad, maaring hindi ayon sa gusto namin. Ngunit tiyak na ayon sa kalooban mong pinakamainam. Kaya sa huling bahagi ng panalangin ito, kami sumasamba, nagpapasalamat, at nagtitiwala. Amen. Ama naming Diyos, habang patuloy naming dinaramdam ang bawat salitang binibigkas sa panalangin ito, pakumbaba kaming humihiling, manahan ka sa aming mga puso. Hindi lamang saglit, kundi magpakailanman. Sa bawat tibok ng aming puso, sa bawat hininga, nais naming ikaw ang maging sentro ng aming buhay. Ang Salmo 23 ay hindi lamang panalita, kundi deklarasyon, na kami ay iyong mga tupa, at ikaw ang aming mabuting pastol. Panginoon, sa tuwing kami nanghihina, palalahanan mo kami na ang iyong lakas ay walang hanggan. Hindi ka napapagod, hindi ka naubusan, hindi ka nagsasawa. Kaya't sa oras ng pagod, sa oras ng luha, sa oras ng kawalan, hinahanap namin ang iyong presensya. Hinihintay namin ang iyong tinig. At sa iyong bisig, kami ay nagpapahinga. Panginoon, linisin mo rin ang aming puso sa mga bagay na humahadlang sa kagalingan. Kung kami man ay may galit, inggit, o sama ng loob, patawarin mo kami. Turuan mo kaming magpatawad. Turuan mo kaming magmahal muli. Turuan mo kaming manalangin, hindi lang para sa aming sarili, kundi para rin sa mga taong nakasakit sa amin. Sapagkat sa pagpapalaya sa kapwa, doon rin kami tunay na gumagaling. Ang kagalingan ay hindi lamang sa katawan, kundi sa relasyon. Kaya't hinihiling namin ngayon, buuin mo ang aming pamilya. Ibalik mo ang tiwala sa pagitan ng mag-asawa. Ibalik mo ang respeto ng anak sa magulang. Ibalik mo ang pag-ibig sa pamilyang unti-unting giniba ng mundong ito. Sa iyo lang namin ito maibabalik ng buo. Sa iyo lamang matatagpuan ang tunay na pagkakasundo. At sa gitna ng lahat ng ito, Panginoon, itinataas din namin ang aming bansa. Maraming nangangailangan ng kagalingan, sa katawan, sa isip, sa sistema ng gobyerno, sa moralidad ng lipunan. O Diyos, hipuin mo ang aming bayan. Huwag mo kaming hayaang tuluyang maligaw. Iligtas mo kami sa kasamaan. At sa gitna ng bawat tahanan, itayo mo ang iyong pangalan. Gawin mong sambahayan ang bawat bahay. At gawin mong simbahan ang aming mga puso. Sa panahong ito ng pananalangin, marami sa amin ang umiiyak. Hindi dahil sa kahinaan, kundi dahil nararamdaman namin ang iyong pagmamahal. Isang pagyakap na hindi nakikita, ngunit ramdam na ramdam. Isang tinig na hindi maririnig ng tainga, ngunit maririnig ng kaluluwa. Salamat sa iyong katapatan. Salamat sa kagalingan. Salamat sa proteksyon. Salamat sapagkat ikaw ang Diyos na laging nariyan. Panginoon, sa pagtatapos ng panalangin ito, nais naming ipaabot sa iyo ang aming pinakamalalim na pasasalamat. Hindi lamang sa mga sagot sa panalangin, kundi sa presensyang sumama sa amin mula simula hanggang dulo. O Diyos, napakabuti mo. Sa panahong kami ay nalilito, ikaw ay kaliwanagan. Sa panahong kami ay mahina, ikaw ay lakas. At sa panahong kami ay wala ng kakayanan, ikaw ang gumagawa ng himala. Ang panalangin ito ay maaring natapos na sa salita, ngunit hindi sa puso. Sa bawat pagbangon bukas, dalangin naming manahan ka pa rin. Sa bawat hakbang namin, ikaw pa rin ang aming pastol. At sa bawat gulong ng buhay, ikaw pa rin ang aming gabay. Ang Salmo 23 ay paalala na hindi man madali ang buhay, may Diyos na kasama sa bawat landas maging sa luntiang pastulan o sa madilim na lambak. O Diyos, sa bawat nanalangin ngayon, tugunin mo ang kanilang hinaing. Hipuin mo ang may karamdaman. Yakapin mo ang nasasaktan. Iligtas mo ang naliligaw. Pagpalain mo ang tapat na naghihintay. Gamitin mo ang panalangin ito bilang daluyan ng iyong kapangyarihan. Na sa bawat salitang narinig, may kagalingang dumaloy. May proteksyong dumapo. May kapayapaang bumalot. At Panginoon, nais naming ang lahat ng ito ay bumalik sa iyo bilang papuri. Hindi para sa aming kabutihan, kundi sa iyong kaluwalhasyan. Kami hindi karapat-dapat, ngunit salamat sapagkat tinanggap mo kami. Salamat sapagkat minahal mo kami, kahit kami marumi. Salamat sapagkat ikaw ay Diyos na mapagpatawad at puno ng awa. Ngayon, tinatanggap namin ang kagalingan, sa pangalan ni Jesus. Tinatanggap namin ang proteksyon, sa kapangyarihan ng iyong Espiritu Santo. At tinatanggap namin ang bagong pag-asa, na sa kabila ng lahat ng sakit, ng lahat ng hirap, ay may Diyos na hindi sumusuko. Ito po ang aming dalangin. Ito po ang aming pagsuko. Ito po ang aming pananalig. Sa pangalan ni Jesus. Kaibigan, kung narinig mo ang buong panalangin ito, hindi aksidente na narito ka. Ang Diyos ang nagdala sa iyo rito. Siya ang nagsabing, "Anak, panahon na upang gumaling. Panahon na upang muling manalig. Hindi mo kailangang lakarin ang landas ng buhay ng mag-isa.
Gaya ng sabi sa Salmo 23, may pastol kang kasama, mapagmahal, mapagkalinga, at kailanmay hindi ka iiwan. Naway ang panalangin ito ay maging paalala na may kagalingan, may proteksyon, at higit sa lahat, may Diyos na tapat. Huwag kang susuko. Huwag kang bibitaw. Sapagkat ang Diyos na may likha ng langit at lupa, ay siya ring may hawak ng iyong kahapon, ngayon, at bukas. Maraming salamat sa pakikinig sa panalangin ito. Hinihiling naming mag-subscribe ka sa aming channel at i-like ang video na ito. I-click mo rin ang bell icon para ma-notify ka sa mga susunod naming uploads. Hanggang sa muli, kapatid. Pagpalain ka ng Diyos.